higit. Saksi! Palalawigin ang operasyon ng LRT Line 2 simula po bukas at para naman maibsan ang traffic sa Marcos Highway, pinag-aaralan ng MMDA na pabuksan ang gate ng mga subdivision doon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Holiday ngayong araw kaya mas maluwag ang trapiko pero kanina may build-up pa rin ang mga sasakyan malapit sa mga mall. Gaya sa bahagi ng Mandaluyong, panulukan ng EDSA Quezon Avenue at panulukan ng EDSA North Avenue. 131 mall ang nasa buong Metro Manila. 29 sa mga ito nasa EDSA pa lang. Kaya sabi ng MMDA, kailangan na matinding koordinasyon. Pag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekend, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before the mall-wide sale na event nila para makatulong din ho kami. Bukod pa dyan, ang panawagan sa mga taong subukang gumamit ng public transport katulad ng LRT at MRT. Ang LRT Line 2, extended ang schedule ng serbisyo ngayong holiday season. Simula bukas, magiging alas 10 ng gabi ang huling biyahe mula Antipolo Station at alas 10:30 ng gabi mula Recto Station. Pero mas maikli ang operating hours nila sa December 24, bisperas ng Pasko, at December 31, bisperas ng Bagong Taon. Babalik ang regular operations ng LRT2 sa January 1, 2026. Mas maikli rin ang operating hours ng MRT3 sa December 24 at 31. 7:45 p.m. ang huling biyahe ng tren mula North Avenue Station at 8:23 p.m. naman mula Taft Avenue Station. Sa December 25 at January 1 naman, 6:30 a.m. ang unang biyahe mula parehong North Avenue at Taft Avenue stations ng MRT3. Pero 10:30 p.m. ang huling biyahe mula North Avenue Station at 11:09 p.m. mula Taft Avenue Station. Pinag-aaralan din ng MMDA ang iba pang hakbang para tugunan ang naranasang matinding traffic sa Marcos Highway nitong Sabado. Gayon din sa mga karugtog na kalsada tulad ng C5 Katipunan at Aurora Boulevard. Halos walang galawan o di kaya ay gumagapang ang mga sasakyan. Ang ilang motorista, inabot daw ng 5 oras sa kalsada. Marami rin ang napilitang maglakad. Sabi ng MMDA, nakadagdag sa traffic ang 4 na road crash at 2 nasirang truck sa Marcos Highway noong rush hour ng Sabado. Bukod pa yan sa dami ng sasakyan noon at pagkaimbudo nila sa U-turn sa highway. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin daw ang mga subdivision doon kung posibleng buksan ang kanilang mga village gate para sa mga sasakyan. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Problema rin ang mga pampasaherong sasakyan na nagbababat sakay sa bawal na lugar, gaya sa bahagi ng Ligaya sa Marcos Highway. Pati ang dumaraang e-trike at habal-habal. Ayon sa MMDA, babantayan din nila ang mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay ang isang security guard matapos barilin ng kanyang kabaro habang naka-duty sa Cavite. At sa General Santos City, patay ang isang babaeng tinadtad ng 15 saksak. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Mala eksena sa pelikula ang maaksyong paghahabol sa isang SUV sa Barangay Lagaw, General Santos City kagabi. Nang makorner ang sasakyan, binuksan na ito at tinutukan ng baril ng mga pulis. Pero ang driver, sinubukan pang tumakas. Kalaunan ay napababa rin siya at tuluyan ng inaresto na. Ayon sa pulisya, may nabundol umanong tricycle ang SUV. Allegedly, meron siyang pellet gun na dala-dala. Ito recovered doon sa kanyang sasakyan. Allegedly, tinutukan niya pa itong ating biktima. Ligtas ang tricycle driver.
Posibleng maharap ang SUV driver sa mga reklamong grave threat at reckless imprudence resulting in damage to property. Kinukuhanan pa siya ng pahayag. Sa General Santos City pa rin, walang tigil sa pag-iyak ang isang ina dahil sa kalunos-tunos na sinapit ng kanyang 21 taong gulang na anak na babae. Wala nang buhay nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay ang biktima. Duguan at nagtamo ng maraming saksak. Hinihinala ring ninakawan ang biktima. Yung area po is para pong may nagulo po yung kwarto. And at the same time po ma'am is marami pong saksak na tinamo yung ating biktima. Initial po ma'am, ang nakuan po natin, ang sinabi po sa atin ng ating investigator is may 15 stab wounds po sa may batok na area po ng biktima. Mag-isa raw ang biktima sa bahay nang mangyari ang krimen. Ang partner ng kanyang ina ang nakadiskubre sa kanyang bangkay. Patuloy ang investigasyon. Sa munisipyo naman ng Kawit, Cavite, nangyari ang krimeng tumapos sa buhay ng isang security guard na nagtatrabaho roon. Binaril ang 53 taong gulang na biktima ng kapwa niya security guard na sabay ring naka-duty noon. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero hindi na nailigtas. Ang sospek, aminado sa nagawang krimen. Nagawa niya raw ito dahil sa umano'y pambubuli sa kanya ng biktima na tumagal ng 6 na buwan. Lagi na ako minumura, sir. Tapos, lagi na akong pinapahiya sa mga maraming tao. Hindi ko natiis yun, sir. Nabaril ko siya. Wala nang, hindi naman ako sisi, sir. Sinubukan naming makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima pero hindi pa raw sila makakapagbigay ng pahayag. Nakatakdang sampahan ng reklamong murder ang suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ramdam na po ang malamig na simoy ng hangin na posibleng maranasan hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. At dahil sa short-lived La Nina, posible ang isa pang bagyo bago matapos ang taon. Saksi, si Ivan Mayrina. Pagsak ang tulay, hindi kinayang pressure ng tubig. Malakas ang ragasan ng baha-bunsod ng walang tigil na ulan sa barangay Dugitoo sa Birac, Catanduanes. Dahil dito, nawasak ang spillway. Pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Ang mga motorsiklo tricycle, pinagtulungan ng buhatin. Umapaw rin ang spillway sa bayan ng Biga, kaya binaha ang mga kalsada at ilang bahay. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Bicol Region. Sa Negros Occidental, patay matapos tamaan ng kidlat ang 25 anyos na lalaki sa Sagay City. Ayon sa pulisya, may mga kasama sa bangka ang biktima pero siya lang ang tinamaan ng kidlat. Itinakbo pa siya sa pagamutan pero nasawi rin kalaunan. Nakatuntong sa bato ang 2 menor de edad sa Zamboanga City nang matrap sa gitna ng rumaragas ang sapa. Buwis-buhay na lumusong sa tubig ang kapitan ng barangay gamit ang isang lubid para sagipin ang mga binatilyo. Ayon sa barangay, naliligo sa sapa ang 2 nang biglang umulan at tumaas ang tubig. Kay actualmente aquí na Bunyaw Centro ayer is no hay ulan, pero el na monte parte is duro, tiene grande de todo el lugar, no tiene grande habilidad. Tinangay rin ang susi ng kanilang motorsiklo, kaya isinakay ito sa sasakyan ng barangay. Sa tala ng NDRRMC, halos 58,000 pamilya o mahigit 100,000 individual ang apektado ng Bagyong Wilma at Shearline. Ang Bagyong Wilma, pang 23 bagyo na sa bansa at posible pa itong masundan. Posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Mas marami ang bilang ng mga bagyo ngayong taon dahil may short-lived La Nina sa bansa na umiiral mula pa noong Agosto. Ibig sabihin, maaaring mabuo ang mas maraming bagyo dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February. Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan. Dahil dito, posible rin daw na makaranas tayo ng mas malamig na temperatura. So mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. Usually po kasi ang peak season ng ating amihan ay January at February. Sa tala ng Pag-asa, may chance raw na bumaba hanggang 11.4 degrees Celsius ang temperatura ngayong Disyembre. Posible rin daw umabot hanggang 7.9 degrees Celsius ang temperatura sa Enero at Pebrero. Sa Baguio nga, ramdam ng malamig na simoy ng hangin. Bumagsak sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio kahapon. Mas malamig na 12.6 degrees naman nung Sabado.
Kaya enjoy ang mga turista na dumayo roon ngayong long weekend. Walking. Walking kami sa sa Session Road. Ngayon medyo malamig, magandang panahon. Nakahanda naman po kami. May dala kaming mga jacket, bonnet. Punuan din ang mga pasyalan sa Tagaytay na malamig na rin ang klima. I'm wearing a leather jacket. Ang ginaw dito, hindi namin in-expect. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Patay isang senior citizen sa sunog sa Antipolo City at sa Taguig City naman tinambangan ng isang motorcycle rider ng 2 gunman. Saksi, si Bam Alegre. Sa kuwang ito ng CCTV sa eskinitang ito sa Barangay Bambang, Taguig, pasado alas 9 kagabi, kita ang pagsulpot ng 2 lalaki na parehong armado. Tinarget nila ang rider na natumba sa kalsada. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad ding tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ang motorsiklo ng biktima. Makikita na bumunod din ang baril ng rider. Doon na nawala sa eskinita ang natitirang salarin. May binaril po daw na tigabangbang. Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, nakadispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Kalaunan dumating ang ilang kakilala ng binaril na rider. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Agad pinroseso ng SOCO ang crime scene. Natuklasan nilang nawawala ang bag ng rider pati ang baril niya. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril maging ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Inimbitahan naman sa presinto ang 2 kaibigan ng biktima na una nakakita sa kanya matapos ang pamamaril. Sila kasi ang kumuha ng bag at baril ng biktima. Pero depensa nila, iti-turn over naman nila ang bag at baril sa barangay. Binibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po. Bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko puro sa bag na po yun. Di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis. Pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal. Baka mamaya po, may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga i-surrender. Marami naman po nakakita na ako yung dumampot. Hindi wala po naman akong balak na. Hindi nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang pulisya, pero anila posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang 2 kaibigan. Sa sunog naman sa barangay Muntindilaw sa Antipolo City nasawi ang isang babaeng senior citizen. Natutulog ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nangyayari ang sunog. Kami ng mga tubig sabi sa bahay nila para maisalba pa po. Kaso wala na po, sobrang lakas na po ng apoy. Siguro po, tulog na tulog po. Saka, ulyanin rin po. Mahirap po. Biglaan po yung nangyari. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Ilan sa mga nasunugan, walang naisalbang kagamitan. Ang estimate namin na area nung nasunog nasa 500 square meter. Tapos, nasa 32 to 35 na families yung affected. Totally burned. Estimate ko siguro mga 100 individuals, more or less. Ang challenge po nito, sa looban tayo, masikip ang daan. So nahirapan ng mga bumbero kasi maraming subdivision sa area. So iba't iba yung napasukan. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Tinanggal muna sa pwesto ang 5 pulis na sangkot umano sa panloloob sa isang bahay sa Pampanga. Aabot sa 14 na milyong piso ang nawawala. Saksi, si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Pasado alas 8 ng gabi noong November 25, nang looban ang isang bahay sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Tinutukan daw ng baril ng mga lalaki ang mga nakatira sa bahay at dinala sila sa banyo. Pag-alis ng mga sospek, doon na nadiskubre na nawawala raw ang 14 million pesos cash na pagmamay-ari ng pamilya. Ayon sa pulisya, 5 ang itinurong sangkot sa panloloob at lahat sila pulis. 4 mula sa Angeles City Police at 1 mula Zambales Provincial Police Office. Based sa investigation natin, may mga nakikita tayong evidence nagli-link sa pulis. Temporary relieve na ang 5 pulis habang gumugulong ang investigasyon. We received an anonymous letter. So galing to sa men and women of Station 2 ng Angeles City Police Station. Sila ang naglagay ng ito yung mga involved doon sa insidente. To give way doon sa ating ginagawang investigation, doon sa possible involvement ng 5, kaya natin pinarelieve sila sa post.
Bumuo na rin sila ng Special Investigation Task Group para tutukan ang investigasyon. Hindi muna pinangalanan ang 5 pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente sa Rizal kung saan isang pasahero ng jeepney ang tinamaan ng ligaw na bala ng airsoft gun. Saksi si Joseph Moro. Nakabaon pa rin ng bala sa likod ni Claudette Jacobo malapit sa kanyang gulugod. Kita sa t-shirt na ito na suot niya nitong Biyernes kung saan tumagos ang bala. Kwento niya, sakay siya ng jeepney noon at papasok sa trabaho nang biglang may naramdaman siya sa kanyang likod habang nasa Binangonan, Rizal. Akala ko po nung una may bumato lang sa akin. Hindi ko po siya pinapansin nung una. Pero bigla po siyang namanhid. Kaya kinuha ko po yung bimpo ko sa bag. Pinunas ko po. Tapos nagulat po ako may dugo. So ang sunod na akala ko po, nasaksak po ako ng ice pick. Kasi sabi po nung katabi ko, butas po yung damit ko and pabilog po. Dinala siya ng jeepney driver sa police outpost at isinugod siya sa ospital. Sa x-ray lumabas kung ano ang totoong nangyari kay Claudette. Hindi po ako nabato or nasaksak kundi nabaril. Pasalamat na lang din po talaga ako dahil sa likod lang po siya tumama, hindi po sa batok or sa ulo po. Dahil sabi din po sa akin ng police, kung tumama yun sa ulo ko or sa batok ko, baka wala na po ako ngayon. Dito sa bahaging ito ng Tagpos National Road sa Binangonan, Rizal nangyari yung insidente. Umaga, papasok pa lamang sa trabaho si Claudette kaya marami pa siguro mga sasakyan at tao. Pero palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon kung saan nanggaling at sino ang namaril nung umagang yun. 3 araw na nakabaon ng bala sa likod ni Claudette pero ligtas naman na siya bagaman nakakaramdam ng sakit. Sabi po nung tumingin po sa akin na surgeon, aantayin daw po siyang umangat. Then, tsaka lang po siya o-operahin o tatanggalin po. Hirap po kumilos dahil lalo po ngayon malamig, kumikirot po siya. Ang sabi po sa akin, basta daw po naturukan ako ng anti-tetano and tuloy-tuloy daw po yung antibiotics ko, wala naman daw pong masamang nangyayari. Sa isang text message ayon sa Binangonan Municipal Police Station, bala ng airsoft gun o pellet daw ang tumama kay Claudette. Iniimbestigahan pa rin kung sino ang posibleng suspect. Pagpunto ngayon ni Claudette, hindi lamang siya ang nakaranas nito dahil may ibang nag-comment sa post niya na nakaranas din ng ganito. May isang 17 naman tinamaan nitong Marso lamang sa Angono, Rizal. May isang nag-post tungkol sa kapatid niyang tinamaan noong nakaraang salubong sa bagong taon na hindi pa umaangat ang bala ng airsoft. Dahil sa Binangonan din nangyari na nawagan sila sa munisipyo na mangumpiska ng airgun. Baka may mga nantitrip. Ang pakiusap ko po na sana mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa akin. Hinihingan pa namin ng pahayag ang munisipyo ng Binangonan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Wala ng bagyo pero asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. Naka-aapekto pa rin sa ilang lugar ang low pressure area na dating bagyong Wilma. Muling namataan ang LPA sa layong 100 kilometers timog silangan ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, posible na itong malusaw sa mga susunod na oras o araw. Umiiral din sa bansa ang amihan, easterlies at shear line. At base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, maulan na agad sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. May kalat-kalat na ulan din sa Mindoro Provinces at Palawan. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. At may chance rin na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Nanindigan na isang mambabatas na hindi palusot sa usapin ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng Vice Presidente na budget-driven racket ang impeachment. Saksi si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Parehoan niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo lang,
Sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process. Kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. Pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa Vice-Presidente. Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Sabi ng Vice, handa naman siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. Hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Janet Lim Napoles muling sinintensyahan ng reklusyon perpetua kaugnay ng PDAF o Priority Development Assistance Fund Scam para ito sa 2 counts ng malversation. 10 milyong piso ang sangkot na halaga sa isang kaso kung saan na-convict din ang 2 pang akusado. Sa isa pang kaso, 9 milyong piso ang sangkot na halaga at may isa pang na-convict. Pinagbabayad din ng milyon-milyong pisong multa si Napoles at ang mga kapwa niya hinatulan. Sa ilalim ng batas, maaaring patawan ng reklusyon perpetua ang sinumang sangkot sa malversation kung higit 8.8 billion pesos ang nilustay na pondo ng gobyerno. Taong 2018, nang sentensyahan ni Napoles ng reklusyon perpetua matapos mga patunayang nagkasala sa plunder. Pag-promote at pag-advertise ng gambling o pagsusugal sa Pasig City, bawal na. Sa ipinasang ordinansa ng lokal na pamahalaan, hindi napapayagan ang mga billboard, signages at sponsorships mula sa mga gambling companies sa lungsod. Kabilang din sa ban ang transit advertisements para sa public utility vehicles gaya ng mga tricycle, pedicab at PUV terminals. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, marami na siyang nakitang nalulong at nasira ang buhay dahil sa active play gambling games. May mga bagay man daw na hindi sakop ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan, malaking hakbang na rin daw ang pagbabawal ng advertisement sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pinuna po ng Commission on Audit ang mga gastusin ng Social Security System. Kabilang na riyan ang sobra-sobrang order ng tissue paper na nagkakahalaga ng mahigit 13 milyong piso. Saksi, si Maki Pulido. Tila hindi pondo ang ikinatatakot na maubos ng Social Security System kundi tissue paper sa dami ng in-order nito noong 2024. Sa audit report ng COA o Commission on Audit, mahigit 140,000 rolyo ng tissue paper ang in-order ng SSS na nagkakahalaga ng halos 13.2 million pesos. Sobra pa ito sa 2 buwang supply na kailangan ng SSS. Sa sobrang dami ng supply, hindi ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon sa COA, mahigit 116,000 rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa ng mga supplier na batay lang sa verbal agreement at wala man lang pinirmahan kaugnay sa pag-iimbak.
Sabi ng COA, malinaw itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Puna ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang daan-libong tissue paper at indikasyong di na pagplanuhan ng maayos ang procurement. Nakahihinayang, lalo kung masayang. Lalo't sa 6,548 pesos na monthly average pension ng SSS, ang pinambili ng tissue paper ay katumbas ng isang buwang pensyon ng nasa 2,000 pensioner. Kung funeral benefit naman, hanggang mahigit 600 yumaong miyembro ang maaaring matulungan. Pero kahit sa mismong funeral benefits, pinuna. Halos 300 kasi ng mga nag-claim ang kulang ang binigay na funeral benefit. Lumabas sa COA audit na may underpayment na halos 3 million pesos dahil sa hindi kompletong computation ng mga kontribusyon ng mga yumaong SSS member. Maaring naapektuhan daw nito yung entitlement o benepisyong karapatang matanggap ng mga asawa o kaanak ng mga yumaong SSS member. Kung merong nagkulang sa funeral benefit, may mga miyembro namang nakatanggap pa rin ng pensyon kahit patay na. Napuna ng mga auditor na nagbayad ang SSS ng higit 24 million pesos na pensyon para sa mga yumaong mga miyembro. Ayon sa COA, naha-highlight nito ang kahinaan sa pagbabantay sa kanilang pera para maiwasan ang pagkawala o pagkasayang ng pondo kaya't nalalagay sa panganib ang pension fund ng SSS. Sa kabila ng mga pulang ito, sabi ng COA, sa ilalim ng Prestige Award ng SSS, binigyan nila ng 50,000 pesos cash incentive ang mahigit 6,500 na mga opisyal at empleyado na may kabuang halaga na 333 million pesos. Ipinunto ng mga auditor na batay sa CSC Memorandum Circular, maaari lamang magbigay ng pera bilang gantimpala kung may hakbang ang binigyan na nagresulta sa pagkakatipid ng pondo at ang igagawad na pera sa kanila ay hindi dapat lumampas sa 20% ng natipid. Pinasusumiti ng auditor sa SSS ang kanilang batayan. Kung hindi ay pinapasauli ang cash incentive. Giit ng SSS, meron silang mahigit 16 billion pesos na productivity-related savings. Ang incentive ay katumbas umano ng ekstrang pagsisipag ng mga empleyado kahit kulang sa tauhan. Kaya nakatipid ang SSS ng pambayad sa ekstrang tao. Hinihingi pa namin ang komento ng SSS sa iba pang mga puna ng Commission on Audit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Nagkasa ng airstrike ang Thailand sa pinag-aagawan nilang teritoryo ng Cambodia. Patay ang isang sundalo sa gitna ng muling pagsiklab ng sagupaan. Ating saksihan. Muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos maglunsad ng airstrikes ang Thailand sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. Ang nangyaring pag-atake kasunod ng pag-akusa ng dalawang bansa sa isa't isa ng hindi umano pagsunod sa ceasefire agreement na inareglo ni US President Donald Trump nitong Oktubre. Isang sundalo ng Thailand ang napaulat na nasawi habang 8 naman ang sugatan ayon sa tagapagsalita ng Thai Army. Ayon naman sa Cambodia Defense Ministry, 2 lokasyon nila ang inatake ng Thailand kasunod ng ilang araw umanong pang-uudyok. Giit nito, hindi pa gumaganti ang kanilang puwersa. Nauna nang sumiklab nitong Hulyo ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa border dispute na kumitil sa buhay ng higit 40 at nakaapekto sa 300,000 individual. Nasunog naman ang gusaling ito sa Ukraine kasunod ng ginawang drone attack ng Russia. Ayon sa gobernador ng lugar, 7 ang naitalang sugatan sa pag-atake. Agad namang inapula ng mga bumbero ang sumiklab na apoy at inilikas ang mga residenteng natrap sa loob, kabilang ang ilang alagang hayop. Pagputok ng bulkang Kilauea naman ang gumimbal sa Hawaii, USA nitong weekend. Sa time-lapse video, kita ang tuloy-tuloy na buga ng bulkan ng abo at nagbabagang lava mula sa bukang liwayway hanggang takip silim. Abot ng hanggang 100 talampakan ang taas ng nalikhang lava fountain ng bulkan. Ayon sa US Geological Survey, nagtagal ng 12 oras ang pagputok ng bulkan. Ang Kilauea Volcano ay isa sa mga tinuturing na world's most active volcanoes. Mayat-maya ang pagputok ng nasabing bulkan mula noong December 2024. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sa ikalawang sunod na linggo, tataas ang presyo ng gasolina simula po bukas.
piso at 20 sentimo kada litro ang dagdag presyo. At base sa monitoring ng GMA Integrated News Research, ito na ang ika-34 na pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa ngayong taon. Mahigit 20 piso na ang itinaas ng presyo ng gasolina kada litro simula po noong Enero. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene bukas. Isang patay matapos sumalpok ang isang sasakyan sa poste sa Bulan, Sorsogon kaninang umaga. 3 iba pa ang nasugatan at agad dinala sa ospital. Dahil sa tindi ng pagsalpok, wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. At ayon sa isang saksi, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa kalsada nang mangyari ang disgrasya. Inaalam pa kung ano ang sanhi na aksidente. Mga kapuso, 17 araw na lang, Pasko na at pamilya ang namamasyal para masilayan ang naglalakihan at makukulay na dekorasyon sa Iloilo Provincial Capital. Naroon ang mga dabuhalang hugis candy, ice cream at mga cupcake. Agaw pansin din ang higanteng Christmas tree at ang linya ng mga pailaw na hugis puno. Inilawan na rin ang higanteng Christmas tree sa Marikina. Pinalibutan ito ng mga paru-parong gumagalaw ang mga pakpak. At nagkaroon din ng pagtatanghal ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan. May mga mabibili ring pagkain para naman dun sa mga gustong mag-food trip. Mula sa bahay ni Kuya, magpapakilig na sa mga sinehan ngayong Pasko sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Opisyal na pong inilabas ang trailer ng pagbibidahan nilang Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad. Iikot ang kwento kina Vic, Savannah at LA na maharap sa hamon ng pagpili. When I love too much. Ano? Mahal mo ko, Vanna? Kasama rin sa pelikula ang iba pang dating PBB housemates. At present din sa media conference kanina sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Dream come true raw para kina Will, Dustin at Bianca ang pagbida sa pelikula na idinirect ni May Cruz Alviar. Grabe kasi yung naging preparation namin. Kumbaga, lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng stress na dinanas namin while shooting this film para naging worth it talaga eh. Right. Dito pa lang sa trailer. So nakakatuwa at goosebumps talaga. Sobrang grateful lang. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Worth it lahat. At hindi na ako makapaghintay mapanood yung pelikula kasi talagang napakaganda nito. Promise. Grabe, ganito pala pakiramdam maging matupad yung pangarap. Sobrang surreal ng moment na to for me. I've waited for this moment my whole life. Seeing our very own trailer, grabe, apaka-rewarding. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.